Gusto ko lang muna sabihin na ang saya ko, kahit ang lungkot ko. Kasi nakita ko na akala ko, hindi ganito yung expectation ko. Pero ito yung reality. Ang dahil pala nagmamahal sa akin. So, hindi ka lang kung siya upisahan. Sinasabi sa akin ni Paul na laban, hindi lang si Paul, maraming nagsasabi sa akin na laban lang. Yeah, oo, laban lang. Pero, niloloko ko yung sarili ko pag hindi ko inamin sa sarili ko na sasaktan. At hindi ko po alam kung hanggang kailan ako masasaktan. Dahil sa nangyari na ito. Kasi po, biglaan talaga ito yung biglaan. Isang ordinaryong araw lang ito, Biyernes, last week. Di ko akalain na banding na pala namin ng Jonathan. Little banding na pala yun. Naghihimay ako ng malunggay. Tapos siya, pinakwentuhan ako sa mga plano namin. Yun nga po, yung pagpunta namin kay Mons ng weekend. So, the rest is history na sa mga kwentuhan namin. Tapos nasa lababo na ako. To share lang guys para matuwasan ng ulit siya. Nasa lababo ako, nagbubugas ako ng pinggan. Lumapit siya sa akin. Lumapit siya sa akin na nakatulala. Akala ko pinagtitripan lang niya ako. Kasi nga, makulit yung bata talaga na. Akala ko pinagtitripan na lang. So, hindi ko siya tinignan. Tinuloy ko yung ginagawa ko sa lababo. Tumagal siguro siya ng 10 seconds. So, lumingon na ako sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, ganun pa din siya. Salagta ka na. Hinawakan ko siya. Ewan ko, bigla ko siyang hinawakan. Tapos, ilalalayan ko sa upuan. Pag upo niya, nahihirapan na siyang huminga. Hirap na hirap huminga. Na hindi ko kayang tignan. Hindi ko talaga kayang tignan. Sorry. Kasi yung sabi niya na lang sa akin, Ma, the last words na narinig ko sa kanya. After nun, nag-seizure na siya na 3 beses. Masyado pong mabilis yung nangyari. Masyado pong mabilis na. Kaya ito ako ngayon hindi ko po talaga matanggap. Pero pipilitin ko po humarap sa inyong lahat. Kasi hindi lang siya dapat. Kasi ito din yung makakatulong sa akin para gumaan-gaan yung nararamdaman ko. Ayun nga, narinig ko sa kanya, after nung nag-seizure na siya, tapos, yun nga, pagkatapos ng seizure niya, hindi na, utal na siya, pinipilit niyang may sabihin sa akin, may gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya na nabubuo yung salita niya. Tapos, ulit na, nag-seizure na naman siya. So, natatakot na ako. Kaya tinawag ko na yung mga kapatid natin sa simbahan. Ito nga sila Apo Winifreda. Pati si Apo Carmelita. Kasi parang feeling ko po, ang helpless ko ng time ngayon. Kasi, hindi naman lingid sa iba. Maybe, maraming hindi nakakaalam, pero yung mga ka-close ko po dito, alam nila na araw-araw struggle sa buhay namin ni Jonathan. Pero nakukuha pa rin ako ng konting kagaya na yung sinabi ng Diyos. Yun nga po, nung araw na yun, mabigat po talaga, pero tinuloy ko lang, kasi parang wala nang nangyari. Humingi ako ng tulong, tapos pumunta kami ng ospital, nawala kami dalang pera. Dala lang po namin ni Jonathan, may lakas ng loob. Binigyan lang ako ng pamasahe ni Apo Winifreda, Apo Carmelita. Yung iba hindi ko na po alam kasi sorry talaga kasi lutang na talaga ako. Pumunta ako doon yung pera ko lang. 500. Hindi ko po kasi talaga alam kung anong gagawin. Kasi natakot na po ako kasi iba na yung iba na yung response ni Jonathan, hindi na siya normal. Biniyahe ko pa po siya. To think na emergency na yun, nabiyahe ko siya
at nakaya niya pa sa sitwasyon niya. Pagdating sa ospital, sinabi na sa akin, para shortcut ko lang, sinabi sa akin ng doktor na kung ano yung possible na sakit niya. Pero hindi pa rin nagsisilipin sa akin. Ayan, umiiyak eh. Umiiyak siya. Jonathan, kalma mo. Sasalita ako. Hindi, yun nga. Pagdating sa ospital, sinabi sa akin ng doktor ko ano yung possible na sakit niya. Hindi sa akin nagsisink in. Ang una ko kaagad kinontang. Yung dalawang pare. Si Hans at si Bishop. Sila po talaga. Kasi nang time na yun, nangangatog na yung tuhod ko. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin. Bukod sa wala po akong pera na lang. Hindi rin pumalakas yung loob ko. Nilalakasan ko lang kasi si Jonathan kasi lumalaban siya. Lumalaban po talaga siya. Kasi nga dumating si Paul, medyo umigigi yung pakiramdam ko. Tapos siya rin na nagpalakas ng loob ko. Hanggang kinabukasan din niya ako iniwan. Tapos may guide din ni Bishop, update si Mons at saka si Bishop sa akin. So yun, papa-explain ko ulit sa kinabukasan na ako. Ay, teka lang, maisingit ko lang pala yung niresitahan ako ng doktor para sa anti-seizure niya. Akala ko, kasi pera ko 500. So, malakas na loob ko, kaya ko itong bilhin, 500. Siguro magkano lang naman yan. Punta ako sa pharmacy. Sabi ko, magkano po ito? Nilabas ko na yung 500 ko. Tapos sabi ng doktor, ay, yung pharmacist, 3,500. Ha? So, tulala ako. Ginawa ko, sige po, babalik na lang po. Yung 500 ko, niyabang ko, parang tinago na lang ulit. Di ko na alam kung ano yung tumatakbo sa isip ko, pero ang natatandaan ko na lang ng time na yun, ako pa lang po mag-isa na wala pa si Paul. Niresitahan ako ng gano'n. Ang naaalala ko na lang, mula sa ospital, hanggang sa Mercury na, siguro kung mula dito, hanggang dun sa labas ng Dorotea, gano'n po siya ka-layo. Nilalakad ko po siya ng 3 beses pa ulit-ulit. Dahil hindi ko po alam kung ano yung isipin ko. Wala po talaga kasi akong pera. Noong time na yun, kaya siguro natulala na lang ako, lakad na lang ko ng lakad ng 3 beses. Tapos pag-akit sa taas, 3 beses ulit sa hallway, naglalakad ako. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Kaya, ayun, after nun, sa totoo lang hindi ko na nabili yung gamot ngayon. Tumatak sa isip ko yun. Feeling ko, masalanan ko din kasi hindi ko nabili yung gamot. Sa totoo lang po, meron po akong pakiramdam na ganito ngayon, meron akong nararamdaman na dahil wala akong pera. Siguro kaya namatay ako kasi wala akong pera, wala akong pampagamot sa kanya. At dami ko po talagang sinisisi ko po yung sarili ko sa totoo lang. Wala naman yung akong ibang sisisi ko yung sarili ko. Hindi ko naman sabihin ko talaga. Pero yun nga, tatalong na ako. Inalagaan ko yung anak ko. Pinost ko naman yun. Shinare ko siya sa Reels, pero hindi ko, ang purpose ko lang nun, para lang update ko lang din yung lahat. Kung ano yung totoong kalagayan ni Jonathan. Kasi po talaga biglaan. Kahit po ako talaga, hindi ko po talaga alam kung ano yung sakit talaga ni Jonathan that time. Until now po, hindi po talaga nagsisink in sa utak ko. Na gano'n pala kalala yung sakit ni Jonathan. Na alam ko, sa dugo lang, na kaya siyang gamutin. Pero yung po pala, malala na. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin matanggap na malala na pala talaga. So, ayun na nga, inalaga ko siya, nakita naman sa Reels na pinost ko. Nung ginawa ko yun, ano lang sa akin, ipapost ko lang para makita nila kung kamusta si Jonathan. Tapos po, after nun, pinapantayan ko lang yung hinga ni Jonathan. Tapos, yung mga kulay ng upo niya. Ganun lang po. Pinapantayan ko. Tapos, nakakateter na kasi siya. Naka-diaper na lang siya.
pero wala na siyang response. May pulso siya, pero wala na siyang response. So, okay lang. Lakas loob lang kasi nanay tayo. Kailangan hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kahit talagang parang kung kandila na ako, natutunaw na ako ng time na yun. Laban lang. Until, isang eksena doon na nakaside view si Jonathan. Ginanong ko po siya. Pagtingin ko po sa face niya. Nagbabayan ako yung bibig niya. Yes. Ay, hindi ko na po yung kanya niya. Basta kalati ng mukha niya, nagbayan. So, tinawag ko yung kuya ko. Sabi ko, kuya, ano to? Anong nangyari kay Jonathan? Nag-instyle ako, tapos pinatabi na po ako ng doktor. Sabi, mami, tabi ka na dyan. Tapos ako, doon ako sa likod, iyakap na lang ako ng pagpunta. Iiyak na ako. Normal thing na ginagawa ng nanay. Siyempre, wala namang nanay na natutuwa pagka nag-aagaw po na yung anak. Imayakap na lang ako. Tapos yung iba pong nangyayari, hindi ko na po siya naririnig. Hindi ko naririnig na yung mga aparato na, hindi ko na po alam kung anong ginagawa kay Jonathan. Basta natatandaan ko lang, yung anak ko, sumukan ng dugo sa harapan ko. Ang narinig ko na lang po, yun nga po, nire-revive si Jonathan. Pero ang narinig ko na lang, yun sa tenga ko, biglang nawala yung pagkabingi ko. Time of death. Pagkasabi ng doktor, time of death. Hindi. Talaga, ang laki na sabi ko, hindi. Hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede po. Hindi ko talaga siya pwede mamatay. Kasi hindi talaga ako maniniwala na mamamatay siya. Binibigyan ako ni Jonathan ngayon ng lakas ng loob. Kahit nasasaktan ako, pero hindi niya ako niyayaan mag-breakdown. Kasi po, pasensya na pag nasobrang talaga ako sa iyo, tumataas po talaga yung tibo ko. Kaya kinakontrol ko na lang yung sarili ko. Nung namatay si Jonathan, doon ko po na-realize na ang dami ko pa yung pagkukulong sa amin. Napakabait yung bata na yun. Tagapagtanggol ko yun. Sa loob ng bahay namin, hindi kami masaya. Wala naman siguro magre-react yan kasi totoo yun. Hindi kami masaya, pero nagagawa ni Jonathan Mumite. Ayoko na bumabain. Gusto ko na lang po sabihin sa kanya na last day na ng physical na yung last day na nakikita ko siya na kahit patay na siya. At least parang okay pa ako kasi nakikita ko pa siya. Pero hindi ko po talaga alam kung nangyari sa akin bukas. Pero praying, kaya laban lang. Then, Jonathan, salamat, binibigyan mo talaga ako ng lakas niya. Gusto ko na po mag-breakdown, pero hindi ko talaga nagawa. Binibigyan niya ako ng ngiti. Lalo kasi nakikita niya ako. Sasabihin niya, pag tinitignan ko po lagi ang picture niya, lagi niyang pinaparating sa akin, huwag kang iiyak. Kasi nung buhay pa siya, lagi na ako umiiyak yun. Pinapasaya lang ako ni Jonathan. Binigyan niya lang po talaga ako ng lakas ng loob. Akala ko po kasi mag-breakdown talaga ako bilang sasalita sa inyo. Pero hindi. Basta yun ang sasabihin ko kay Jonathan, lahat ng pagganap mo sa simbahan, alam mo sa sarili mo, hindi ako tumutol. Sinuportahan pa kita. Sinamahan pa kita. Alam na alam mo yan. Proud ako sa'yo. At saka, sabi mo pa sa akin, hanggang sa huling araw mo na yun, magpapare ako. Sabi ko pa sa kanya nun, i-ready ko na ba yung belo ko, kulay green. Sabi ko pa sa kanya doon. Tapos yun na pala yung last namin, kwentuhan. Tapos yung sa feast day, yun, sabik din siya, pero talaga, wala na siya eh. Gaya nga na sinasabi. Pasensya na kayo, masyadong mga ulok na rin. Di ko po talaga alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Ayoko naman po mag-iiyak dito kasi naubos na po ata, baka bukas na naman po ulit. Yun lang, basta si Jonathan, mahal ka ng mama. Sobrang mahal ka ng mama. Lumaki ka mang wala kang papa. Pero si mama naging mama at papa mo. Pinagtanggol kita kahit kanino. Alam mo yan.
Basta gabayan mo na lang kami ni Ingrid tsaka ni Grian. Yung mga nangyayaring iba pa sa paligid, ano na lang yan, additional na lang yan, Jonathan. Basta, alam ko focus ka sa amin ng kapatid mo. Lalo sa akin. Pag nakikita mo umiiyak ako sa bahay, yakapin mo na lang ako ng paligid. Kahit hindi ko nakikita, alam ko, mararamdaman ko, iyakan mo ko. Sabi nga nila sa akin, tapos na yung mission mo dito. Sa ikong panahon, magsuserve, maglilingkod. At tatanggapin ko na yun ng buong puso. Kasi nga sinuportahan ko siya sa lahat ng galaw niya. Pero maisingit ko lang po aaminin ko. Nung patay na po si Jonathan, kaka-announce na, mainit pa yung katawan niya. Lahat ng, niyakap ko siya, hinalikan ko, lahat ng buong parte ng mukha niya, hinalikan ko. Out of nowhere, lumabas ang bibig ko. Kasi nakita ko po simbahan nila sa harapan ng hospital. Sorry po, pero mapakatotoo lang ko. Sinabi ko talaga, bakit gano'n? Bakit po yung anak ko? Gumaganap naman po kami. Pero bakit po ganito? Kaya po yung binigyan ng ganitong pagsubok. Buhay po yung kapalit. Sobrang bigat. Tingnan niyo po ako yung pagsasalita ko, natutusan na naiiyak dapat po ako. Pero yung pagpapaliwanag ko yun, nakangiti na lang. Kasi gusto niya yun. Tinanong ko lang naman yung sarili ko nun. Pero after nun, yung araw-araw na dumaan mo lang na namatay si Jonathan, sagot ko naman eh. Ang tanong niya. Alam ko naman na. Yun nga, everything. Ano nga yun? English yun eh. Yun. Everything. Yun. Ayun lang. Jonathan, mahal na mahal kita. Si mama lagi naman dito. Tupahin mo na lang din ako tayo. Lalo na yung mga araw-araw kong bigat sa dibdib. Ayun lang. Ayun lang ko. Asa na po yung host? Nawawala yung host? Ayun na yung host. Dito ka na po kasi nakalive lang ka lang po sa Ako po siya kayo. Baka ay madama ko bilang dampi, halik ng iyong anak, ay iyong ko sa halagan mo, itago aking pangarap, aking bakas, sa iyong bakas pinagpapan, at iuwi sa aking kung dapat, sa piling ng iyong anak. Puso ko'y pahilahin, inay, upang yarin ako ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ang iyong anak.
kay ilog ko. Inay, puso ko'y pahilay. Inay, upang yaring ako ng gabing iwasan, ay madama ko bilang damping. Halina na iyong anak, ay iyong ko, o inatong ako, ay iyong Ako yung kay Jonathan, mga kapatid. I've been waiting last and right, but even winners can get moving the fight. People say that I'm amazing, stronger on my years, and they don't see inside of me. Hiding all the tears, they don't know that I am running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword, cry for just one. 'Cause deep inside this all, the warrior is a child. Unafraid, because his armor is the best. But even soldiers need the quietness to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. They don't see the enemy, they lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know picks me up when no one is around. Drop my soul, cry just one. Deep inside this armor, warrior is a child. They don't know that I am running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword, look up for a smile. Deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor. Warrior is a child.
Isang matapang na alagad ng Diyos, sundalo ni Kristo na handang ibigay ang buhay para sa pamilya at sa kaganapan ng mahal na lingkong. Isang anghel na ibinigay ng mahal na lingkong para maging gabay at tagapagbigay ng lakas sa pamilyang naiwan. Sa 14 na taon na pamamalagi ng ating kapatid na pumanaw, siya ay nag-iwan ng mga masasayang bagay. Mga hindi malilimutang tagpo ng ating buhay, na siya ay ating kasama